Gabi ng Misteryo. Maraming revelasyon, paramdam, pagpapakita ng mga kaluluwa at mensahe sa misteryo ng Taal. Partikular na tungkol sa missing sa Bungeros at iba pang biktima ng krimen at kalamidad, karahasan sa naturang lugar. Ating alamin, ating busisin kung ano-ano nga bang nasagap nating enerhiya sa paligid ng Bulkang Taal at sa mismong lawa ng Taal. Ngayong gabi mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH, ating sasagutin ang iba't ibang mga katanungan, ating bubusisin, ating aalamin sa ating mga panauhin ang mga detalye o ano ang kanilang naramdaman, nakita diyan sa lawa ng Taal. Totoo bang sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng missing sa Bungeros? Lakay-rin, nandito tayo ngayon sa lawa ng Taal sa Laurel, Batangas, at ngayon ang pangwalong araw sa paghahanap sa mga labi ng mga missing sa Bungero na di umano dito sa lawa ng Taal itinapon. Ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan o si alias Toto, ay posibleng umabot pa sa 100 na mga bangkay ang itinapon umano dito sa lawa ng Taal. Gumagala ba at hindi matahimik ang mga kaluluwa ng missing sa Bungeros at iba pang mga biktima ng krimen, karahasan at kalamidad? Alam niyo mga kaibigan, sa pamamagitan po nitong Guardian Diamond Crystal, nag-conduct po ako ng remote viewing doon po sa may Taal Lake. Through deep meditation, marami po tayong nakitang mga nilalang na hindi po nakikita ng ibang tao. Pero meron din po akong nakita mga kaluluwa po na nandun lang po sa ilalim ng tubig. Makausap, kung meron mga kaluluwang gumagala na pwede natin maiugnay sa mga nawawalang sa Bungero. Naroon po ako sa Taal Lake. Ramdam ko po ang kaibang pakiramdam, ang simoy ng hangin, at ang mga kaluluwang animoy humihingi ng tulong. Is talagang napaka-heavy, masakit din sa heart dahil ang kanilang paglisan is hindi po maganda. Masyadong tragic o masyadong morbid ang kanilang experience ng kanilang paglisan. Kaya pala panay sabog ng Taal Vulcan. At sobrang bigat sa pakiramdam. Pero nandun din pakiramdam na lilitaw din ang totoo at marami pa tayong malalaman sa susunod pang mga araw. At may mga kaluluwa bang gumagala related sa mga nawawalang sa Bungero. Ano ang dapat na gawin para matahimik ang kanilang mga kaluluwa? Sila ba ay patuloy na humihingi ng hustisya? Recently, di ba, nagkaroon ng news about the buried bodies doon sa Taal. Well, actually, whether it's true or not, again, the organic material around Taal represent unacknowledged energy. So this can be the forgotten pain, unresolved history, or unseen trauma. Yung truth, yung suppressed truth, yung katotohanan. Okay? And this is also about the energetic clearing, healing, and yung pagdadalamhati. So, let's consider this as a karmic exhale. Ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo, may mga panauhin tayong inimbitahan na makatulong natin para linawin ang mga detalye tungkol sa lawa ng Taal. Ang mga gumagalabang mga kaluluwa dyan ay hindi lamang itong sinasabing mga missing sa Bungeros o mayroon pang ibang mga kaluluwa na biktima ng iba't ibang uri ng krimen at yung mga hindi inaasahan na biktima ng kalamidad sa pagputok ng Bulkang Taal. Mga guests natin tonight ay mga ghost hunter. Nang tanungin namin kung isa ba siyang bata, bigla namang may nag-response sa aming EMF meter.
Isa ka bang bata? Pumapalo oh. Ha? Sumasabay din? Naglalakad. Naglalakad. Ito medyo basag na, wala na yung salamin niya. Base sa aking narinig, ito ay isang bata na pinapauwi ng kanyang magulang. Anytime pwede tayo mahulog dito pag nakasobra yung lakad natin. Malapit na sa Star Lake yung view rito. Tapos meron sinong may malaking puno ng balete rito, guys. Meron din tayong remote viewers. Meron din po tayong psychic experts at spiritual o astral travelers. Ating alamin sa kanila, ano nga bang kanilang nakita, anong kanilang naramdaman, meron ba silang pakipag-ugnayan sa mga gumagalang kaluluwa. Dito lamang sa DCRH, Gabi na Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH, wala nga absent. See you! Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. The propulsion system. Mga misteryo, ngayon gabing ito pag-usapan natin tungkol sa misteryo ng Taal. Partikular na ang missing sabongeros. Sinasabi sa mga balita na dito raw itinapon ang mga missing sabongero. Iyan din ay iniulat sa atin ng ating kasamahan sa DCRH, ang ating DCRH reporter, si RH15, Miss Giselle Ricafort. Lakay rin, nandito tayo ngayon sa Lawa ng Taal sa Laurel, Batangas at ngayon ang pangwalong araw sa paghahanap sa mga labi ng mga missing sabongero na di umano dito sa Lawa ng Taal itinapon. Ayon sa whistleblower na si Don Patidongan o si alias Toto ay posibleng umabot pa sa 100 na mga bangkay ang itinapon umano dito sa Lawa ng Taal. Kahapon may panibagong mga sako ang na-recover ang mga technical diver ng PCG mula sa Lawa ng Taal na may laman na mga hinihinalang may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Ang sinasabi ng DOJ, 4 na sako yan, 2 ang naglalaman ng mga hinihinalang buto ng tao pero kinakailangan pang sumalang sa iba yung pagsusuri ng mga eksperto upang malaan meron nga ba yung kaugnayan sa mga missing sabongeros. Lakay, nasaksihan natin mismo ang sunod-sunod na pag-recover sa mga sako na yan mula sa ilalim ng Lawa ng Taal. Nakapaninindig balahibo na maski 4 na taon na yung nakararaan, tila may bakas pa ang mga sabongero na naiwan. Kaya't sa bawat paglubog ng araw, mas lumalalim yung katanungan ng mas marami nating mga kababayan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga missing sabongero? Posible pa nga bang makamta ng hustisya ng mga naulila nilang pamilya? O mananatiling misteryo ang kanilang pagkawala kahit ano pang sisid ang gawin ng mga otoridad sa ilalim ng lawa? Magiging multo na nga lang ba ng nakaraan ang pagsigaw ng hustisya ng kani-kanilang mga kamag-anakan? O may pag-asa pa na ang tila tahimik na Lawa ng Taal bubulabugin din ng katotohanan? Para sa Gabi ng Misteryo, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pag-usad ng araw ng paghahanap sa sinasabing mga marahil ay mga labi o bangkay na mga missing sabongeros, may mga nakukuhang mga sako-sako ng mga buto. Ito lang yung natitirang grills dito sa second floor. Gabi ng... Sa ating pag-usad ng ating diskusyon ngayong gabing ito, mga kaibigan,
We will try to ask some help sa ating mga kaibigan sa larangan ng metaphysical. Meron ba silang nakitang gumagalang kaluluwa diyan sa lawa ng Taal? Ito nga ba'y mga kaluluwa ng mga missing sa Bungeros? O mga kaluluwa ng matagal nang namatay diyan sa naturang lugar, namatay sa kalamidad sa pagputok ng bulkan? O kaya'y iba pang karahasan na matagal na silang nakalimutan ng panahon sa pag-usad ng panahon? Ano ang kanilang nararamdaman? Meron ba silang hinihinging tulong? Meron ba silang isinisigaw na hustisya? Tungkol sa mga kaluluwa ng sabungero na di umano ay gumagala sa lawa ng Taal. Magkakaroon po tayo ng gamutan. Sali po kayo para makatulong sa inyong pamilya at sa lahat ng mga kaluluwa na nakapaligid sa atin. Magkita-kita po tayo. Pag-uusapan natin dito ay tungkol sa kababalaghan sa Taal Lake. Kaya huwag kayo mawawala. Kita-kits! At mapapanood nyo ito sa lahat ng DZRH platform at tatalakayin natin dun kung ano ba talagang mga kababalaghan sa Taal Lake. Kung totoo ba ang mga paranormal sa mga pinupuntahan nating mga abandoned places. So, kita-kits guys! I-discuss natin ang misteryo sa Taal Lake, alamin ang kababalaghan. Yat ipag-usapan ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH, walang a-absent. See you! Gabi ng Misteryo. Magandang umuulang gabi ho, bumabagyo ano ha? Buti na lang nakalabas na po ang bagyong Krising. Welcome po sa ating program, Gabi ng Misteryo, ngayon pong gabing ito ng Saturday. Ngayon po ay July 19, 2025. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Tayo ho'y tatalakay po sa, very controversial po itong issue po ng missing sa Bungeros ano ha? Pero hindi po tayo tututok, wala po tayong sasaggaan sa ginagawa investigation ng otoridad. Atin lang pong alamin ano nga ba, meron bang mga gumagala dyan sa paligid ng Taal, ano ha? Nararamdaman ba ang kanilang presensya ha? Yung mga, sabi natin, yung mga multo ng missing sa Bungeros o iba pa mga gumagalang kaluluwa sa paligid po ng Taal Lake. At meron po tayong mga guests ngayon pong gabi ito mga kaibigan. Sila hoy nakapunta na po dyan sa may Taal. Tatanungin din natin sila ano bang kanilang naramdaman. Meron ba silang naramdamang kakaiba? Pero meron silang pinuntahang lugar dyan sa Taal area na abandoned na ano ba itong mansion o bahay lang ano ha? Ating welcome sa ating program mga kaibigan na ating mga panauhin ngayong gabing ito. Nasa studio po natin ng ating mga magigiting na mga ghost hunter sa paunan ni Jayski. Jayski, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program. Good evening po, sir. Gabi ng Misteryo. Kamusta ka na? Okay naman. Medyo, ano lang, barado yun. Tumingin ka rito. Yan yung camera. Yan. Ayun. So, kumusta naman ng inyong exploration, lalo na dyan sa Taal Lake? Sa Taal, bali na-shoot namin yun kasi mga May na eh. Nung May. Oo. Yung pagpunta namin dyan, hindi talaga namin expected na may lalabas na tungkol doon sa issue ng mga sabungero. Lately na lang namin nalaman yung nag-edit kami ng video namin. Tapos ready to upload na siya. Tsaka siningitan na namin ng tungkol siya sa Bungeros. So, meron ba kayong naramdaman sa area pagpasok niyo pa lang ng Taal Lake? Marami. Kakaiba, kilabot, may mga experience kami doon na talaga. Hindi namin sinama sa video. Yan ang babanggitin mo later on sa ating discussion tonight. Sige. Pero meron kayong pinuntahan doon na lugar, isang abandonadong bahay. Sa po siya, sa Cuenca, Batangas. Sa kabila yun. Ayan. Mamaya babanggitin ni Jayski yung kanilang mga naramdaman, yung kanilang naranasan na hindi kasama sa kanilang in-upload sa kanilang YouTube channel. And of course, kasama rin niya si
Si SFE. Ang ganda ng pangalan ha. Kumusta ka na, SFE? Ayos lang naman po. First time mo ba mag-guest sa ganitong program? Opo, first time po. Hindi ka naman nervyos? Hindi naman po. Nilalamig lang. Tama yun. Kasi naka-aircon tayo dito sa loob. Kaya nilalamig lang. Wala namang gumagara ito sa loob. Kumusta ka na? Ano na impression mo dun sa biglang nagpunta pala kayo ng Taal tapos meron palang ganyang issue na sinasabing may tinapon daw ng mga bangkay sa Taal Lake? Nagulat din po. Kasi wala nga po kaming kaalam-alam doon. Tapos bumaba po kami sa Taal Lake. Tapos naligo rin po kami doon. Naligo? Opo, tinikman po namin yung tubig. Opo. Tinikman po namin yung tubig doon. Pero okay lang, hindi nyo naman alam Opo, di po talaga namin alam. Ganun. Pero actually, yan ang inaalis na nakakatakot na senaryo ng mga opisyal dyan sa area ng Batangas na wala naman daw problema sa tubig, walang problema sa mga isda. Kasi in the first place, hindi pa naman napapatunayan na talagang dyan itinapon yung mga bangkay. Although may mga gumagalang mga kaluluwa sa lugar. Opo, siguro po. Tsaka mga elemento. Mga elemento. Siyempre kasi nature yan. Nature. Tsaka yung experience namin doon sa loob ng bahay, yung parang may kumakatok doon sa bubong, pero wala namang puno na parang lalaglagan ng bunga. Ganun. Actually, nakita ko yun doon sa video mo, Jayski. Nalimutan ko na si Dong part. Para may lumagabog dun sa rooftop. Sa bubong. Ayan. Mamaya mga kaibigan, ibibigay pa nila yung detalye ng kanilang karanasan dyan. Nasa ating ding studio, si Tokayo! Reynald TV Vlogs. Reynald TV Vlogs. Reynald, kumusta ka na? Magandang gabi nga po para sa lahat ng mga tagapakinig ng DCRH. Okay lang naman po. Medyo nilalamig din. Ninenervyos ka? Hindi naman. Nilalamig lang. May nakayakap yata sa'yo na hindi mo narinig. May sumunod. Hindi, wala yan. So, kumusta ka na? Ano naman na-experience mo nung nagpunta ka dyan sa Taal? Nung punta kami doon, hindi ko expect na ganun kahirap yung pupuntahan namin. Kasi bababa ng bundok. Yung gilid mabangin pala yun. Sobrang napuin. Ba't naman kayo dumaan doon? Wala kaming ibang Wala na ibang daanan kundi yun lang, magte-trail kayo doon. Yung naligaw pa kami nung una talaga doon, sir. Sa tarik kasi dyan o di ba? Kahit na may magsasakyan ka dyan, matarik din yung pababa Yung unang trail na binabaan talaga namin doon. Mali. Actually, hapon pa lang nandun na kami. Tapos kala namin tama na yung tinatahak namin. Siguro umabot na kami ng mga 500 meters. Mali pala. So bumalik kami ulit, hinanap namin yung tamang trail. Di ba kayo namalikmata? Hindi, kasi yung turo sa amin ng mga taga doon. Sabi nga, dyan lang may daan dyan na pababa. Ganyan pa sa probinsya, dyan lang, malapit lang. Yung pala, kabilang bundok. Hindi specific yung sinabi nila sa amin. Maraming bababaan dun. Marami. Namili na lang kami. Sabi ko, parang dito yun Ganun. Mini mo. Parang ganun. Kaya yung kala nung iba, bakit daw gabi kami pumunta dun? Hapon talaga kasi wala kaming balak mag-overnight dun Bali, hapon kasi kami pumupunta sa location para makapag-drone shot kami. Nagkataon yun nga, nagkamali kami ng daan. Wala na, inabot na kayo ng gabi. Talaga naman sa sinasadyang mapunta kayo doon ng gabi. Kaya iniligaw muna kayo. Hindi ko. Para ma-experience niyo yung gabi sa Taal. Alright, wala akong dito. Ano lang po. Dinadaan lang po natin sa biro. Pero mayroong kababalakan talaga. Mayroong misteryo dyan sa Taal Lake. Anyway, ating ding i-welcome sa ating Zoom ang isa ring ghost hunter na nakabase sa ibang bansa. Bumalik na pala siya sa kanyang lungga. Si Anywhere TV, si Aaron. Aaron, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi at dito na naman tayo sa DCRH. Maraming salamat sa pag-invite ulit. Kumusta ka na, Aaron? Okay naman, sir. Ganun pa rin. Balik ulit sa trabaho. Pero na-miss mo rin yung ghost hunting. So, ano naman ang impression mo nung mapunta ka dyan sa Taal?
Ayun, sobrang hirap nung trail niya. Kala namin madali lang. Tapos, yung pababa namin parang 1 oras kami nabot eh. Tapos naligaw pa kami. Tapos yung kung gaano katagal yung pababa, mas matagal yung pag-akit namin. Nabot kami ng siyam-siyam pag-akit eh. Pabalik doon sa tuktok ng bundok. So galing kayo sa bundok, sa tuktok, bumaba kayo ng bundok. Baliktad siya. Ano nangyari? Kasi diba, akit muna, tapos bababa. Tapos umakit kami ulit. Mas mahirap yung pag-akit eh. Ang galing naman, ano ha? So, yung mga experience nyo habang ginagawa nyo exploration, para sa iba, bago ba yung mga na-experience mo doon, Aaron? Hindi naman siya totally bago. Pero nung nag-solo ako sa isang part ng bahay, pag nagtatanong akong magparamdam ka, may kumakatok talaga sa bubong niya eh. Meron talagang parang may entity ron na kasi may energy na nasasagap yung EMF eh. Tapos pag nagtanong ako kung pwede ka magparamdam, saka sumasabay yung tumutunog sa bubong. No. Maaring yun ang mga residents ng nung bahay. Mga nakatira dun. Nakatira na hindi nakikita. Ayan. Kasi usually, pag napunta po kami sa location, isa-isa kami napasok dun. Para iba-ibang experience. Para kung pagtapos namin, tsaka namin pinag-uusapan kung saan kami comparing notes. Halos pares kami ng mga nararanasan nila Aaron dun. Kasi mag-isa lang din ako dun. Ang lakas din ng palo ng EMF sa akin. Parang hindi ako makapaniwala nung una na ganun kalakas eh. So pag may pumalo, mayroong presensya? Hindi ko na-expect na ganun kalakas kasi talaga siya eh. Wala namang bahay doon, mga kuryente. Correct. Walang electronics. Walang electronics. Yung dala-dala nyo lang, pero malayo naman eh. Iniiwan nyo sa malayo yung mga EMF reader nyo eh. Maglalakad ka pa eh. Ayan. Nako. So yan mga kaibigan. Mamaya ay papalaot tayo dun sa experience na J-Ski, ni Aaron, ni Reynald, saka ni SFP. Yan. Galing PH, parang Philippines lang. SC Philippines. Ayan. Also, let's welcome si Dr. Joe Villasano na nasa Russia ngayon. Ma'am Joe, magandang gabi po sa inyo. Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Ray, at sa lahat ng iyong taga-pakinig at lahat po ng guests. At muli, binabati namin po ang DZRH sa inyong anniversary, 86th year of service po. Marami pong salamat. Thank you so much, ma'am. So far, ano naman ang inyong impression dito sa mga balita na mayroon daw mga itinapong bangkay dyan sa Taal Lake? Malamang meron talaga pong mga bangkay o merong mga kaluluwa dahil nga may mga sakuna. Yun naman po mga tinapon na bangkay, wala pa naman po tayong pruweba. Pero sa presence po ng mga kaluluwa, dahil madalas din po ako dyan sa Taal, ay meron po talagang mga kaluluwa na kailangan tulungan. Meron po kasing mahalaga po kasi yung tubig. Kung sakali man, bakit na pupunta doon yung mga halimbawa tinatapon, meron din pong kahalagahan doon sa kaluluwa yung tubig. Dahil ang tubig ay siya po yung fluid form ng langit. Diba? Yung ulan, bababa, aakyat. Kaya meron po isang kultura na kapag gusto nilang linisin ang kanilang mga patay o kaya yung kanilang mga icons ay hinuhulog po sa tubig. So baka meron pong mga nagre-ritual dyan ng ganoon po. Maliban doon po sa krimen, baka meron po isang water ritual na ginagawa. Tulad po nangyayari sa Ganga River ng India po. So more on spiritual yung approach, Dr. Joe? Yung mga rituals? Dahil sinasabi nga po natin na ang tubig po ay ang fluid form ng Holy Spirit. At siya rin po ay fluid form ng communication. At may pinag-aralan po yan ni Dr. Emoto sa Japan na nagpo-program ang tubig. At kung maalala po natin, ang ating mundo, inaayos lagi ng tubig. Parang architect po ang tubig ng ating mundo. Ganon din po sa kaluluwa. Dahil ano po yung kaluluwa? Ayan po ay programa. Kaya kung halimbawa man, meron doon na nag-ritual, ay nare-reprogram po
yung tubig. Nakalakip na programa doon sa taong inulog sa lugar. Okay, yan na. Malalim yun, Dr. John. Anyway, mamaya, tulad ng binabanggit po ninyo sa ating intro, at the end of this program, mag-alay tayo ng prayer kung may mga gumagala dyan, kahit paano, makaangat na sila at makapunta na sila sa langit para makipag-appear kay San Pedro. Di ba, Dr. Joe? Yan ang gagawin natin. Tama po yan. Ang pinakamahalaga pong magawa natin, kahit hindi sa mga lugar na meron pong mga krimen, kahit sa araw-araw po natin na paglalakad o pagpunta sa anumang lugar, dahil ang mga kaluluwa po nandyan sa paligid natin. Kaya lagi natin po silang alayan ng liwanag, ng kapayapaan, pagmamahal, para matulungan po natin sila na makapunta doon sa pinanggalingan nila na kung tawagin ay God's Spark of Light. Maging anghel muli natin po sila. Ayan. Salamat, Dr. Joe. Si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Magandang gabi sa iyo, Miss Yuki. Magandang welcome again sa ating program. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi din po, Sir Ray, at maraming salamat din po sa invitation sa lahat po ng brothers and sisters na kasama natin ngayong gabi at sa mga minamahal nating kamisteryo na nandun po. So far, ano yung impression mo nung makita mo yung Taal Lake and ongoing yung paghahanap dun sa sinasabing mga remains ng missing sabongeros? So yung nakita ko po yung video, Sir Ray, sobrang bigat sa pakiramdam, masakit sa puso. Tapos para bang may pressure dun sa crown area. At madami rin po talaga ako nakita na marami pang makikitang mga buto or mga remains dun sa taas. Ayan. So, may na-sense ka ba na parang hindi sila matahimik at parang sumisigaw ng hustisya dun sa area? Meron po, Sir Ray. Bago ako matulog kanina, mga 7 p.m. lang. Actually, kumokonect na po sila. So, nakita ko sobrang dami. Tapos, lahat sila mga basa. So, humihingi po talaga sila ng hustisya at mahalaga din po yung prayers. Kasi, lalo na po sa mga spirits na hindi pa nakakatawid, kapag okay na po yung mga mahal nila sa buhay, magiging okay na rin po sila. Pero kapag ang mahal sa buhay isa patuloy naghahanap ng hustisya, hindi pa rin po sila matatahimik. Kaya mahalaga po yung kailangan nating pagtulungan para makatawid na po sila. Yes, isa rin yan sa misyon ng ating program ngayong gabi, na makatulong sa kanila na umangat. Mabigyan natin sila ng liwanag para sila umangat, yung mga gumagala dyan sa Taal Lake. Anyway, sa ngayon, maraming salamat, Miss Yuki. Ating ipanood sa inyo yung analysis din or impressions iba natin mga kasamahan sa Metaphysics. Si Brother Arvin Capasilio, meron siyang binigay na video sa atin at sinasabi siya nag-remote viewing dyan sa Taal Lake. Ating ang ipakita RHTV si Arvin Capasilio. Gabi ng Misteryo. Hello at magandang araw po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Bago po ako magbigay ng aking komento tungkol po sa video na pinresent po sa akin, gusto ko muna pong batiin ng happy 86th year ang aking alarm clock sa umaga. Walang iba kundi ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Disclaimer lang po wala po itong kinalaman sa nagaganap na investigasyon tungkol po sa controversial na mga nawawalang tao doon po sa Taal Lake. Alam nyo mga kaibigan, sa pamamagitan po nitong Guardian Diamond Crystal, nag-conduct po ako ng remote viewing doon po sa may Taal Lake. Through deep meditation, marami po tayong nakitang mga nilalang na hindi po nakikita ng ibang tao. Pero meron din po akong nakita, mga kaluluwa po, na nandun lang po sa ilalim ng tubig. Dalawang klase po sila Yung isang grupo, nalulungkot po sila. At yung ikalawang grupo po, sila po yung grupo ng mga nagsisisi. Dalawa lang po ang hinihiling po nila nung makausap ko po sila. Ang una pong hinihiling nila, acceptance.
Tanggapin na daw po ng mga kaanak na wala na po sila. At ang ikalawa po, humihingi po sila ng prayers, mga panalangin. Sapagkat trap po sila, alam nyo, malulungkot po ang mukha nilang lahat na nandun sa ilalim ng tubig. Pero yun nga lang po, hinihiling po nila, panalangin po, upang makatawid na po sila sa kabilang buhay, makapasok na po sa pintuan ng liwanag. At pag-angat ko po sa ibabaw ng tubig, doon po sa island mismo ng Taal Lake, meron naman po doon na grupo na ayaw pong umalis sa lugar na yun. So, tinanong ko po sila bakit ayaw niyong umalis. Sabi nila, masaya na kami dito sa island na to. Ang gagawin na lang po nila, gagabayan na lang daw po nila ang mga nagbabangka, nangingisda, lumalangoy, at mga nagbabiyahe doon po sa Taal Lake. Kaya mga kaibigan, tulungan po natin sila, ipanalangin po natin sila. Yun lang po, maraming po salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Salamat, Brother Arvin Capasilio. So, nag-remote viewing siya. Meron siyang nahagip na mga beings, mga kaluluwang gumagala sa paligid ng Taal. And next naman, yung ginawa ni Brother Elias dyan sa lugar, at meron din siyang nahagip. Ang ginawa naman niya ay astral and clairvoyance. Brother Elias, magandang gabi sa iyo. Go ahead, RHTV. Gabi ng Misteryo. Pwede ko pong sabihin kanina habang ako ay nagme-meditate, hinay ko pong mag-astral travel upang makita at makausap kung meron mga kaluluwang gumagala na pwede nating maiugnay sa mga nawawalang sa bungero. Naroon po ako sa Taal Lake. Ramdam ko po ang kaibang pakiramdam, ang simoy ng hangin at ang mga kaluluwang animoy humihingi ng tulong. At ako po ay nagtanong kung sino sila at ano ang kanilang mga ginagawa, nasan sila. Tinanong ko po sila isa-isa. Doon ko po nakita sa tubig ang isang bata. Nung tinanong ko po, siya po raw ay nalunod nung kasama niya ang kanyang mga kapatid. Marami pong mga kaluluwang naroon na nawala ng matagal na panahon. Karamihan po ay mga mangingisda. Meron po na dala ng bagyo. At meron nilang po naman na hindi sinasadya na nalunod. Hindi po ako nakakita ng mga kaluluwa, gusto sabihin ng mga kaluluwa ng mga sabongero. Doon ay tinanong ko ang mga espiritu o mga kaluluwa ng matatanda, mga bata. Totoong napakarami nila at patuloy silang humihingi ng tulong. Nawa sila ay makatagpo ng kaliwanagan. Meron din akong nakitang mga kaluluwa bago dumating ng Taal Lake sa may parang mga bahay. Sila ay totoong tumatawid o pumupunta sa lugar na yun sapagkat yun ay napakatahimik. Nagsasama-sama sila upang pansinin ng mga tao. Humihingi sila ng katarungan o sabihin na natin dahil yung iba po talaga doon ay kung pinatay man ay hindi po natin maiugnay sa mga sabongero. Sapagkat meron din pong mga masasabang tao na gumagawa ng hindi mabuti. Mga taong umapatay ng walang dahilan. Nakakalungkot ng isipin na sana sila ay magbago. Kawawa po ang mga nabibiktima nila kung ito man ay ninanakawan,
pinapatay o anumang bagay na ginagawa nila, patuloy silang humihingi ng tulong at kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ang mga kaluluwa sa lugar ng Taalig ay nagalutang sa hangin, sa puno, sa tubig. Kung ako'y naroroon, nakita ko ang mga kamay na umaangat mula sa tubig, na animoy humihingi ng saklolo, mga bata, matatanda, at meron din ilan na mga kaluluwang nakamasid o nakatingin sa dalampasigan, na ang tingin ko po sa kanila ay mga matagal na panahon na naroroon ang mga namatay. Tulungan po natin sila. At regarding po sa mga nawawalang sabungero, naglakbay din po ako pero hindi na po sa ganung lugar. Tinanong ko po ang mga spirit guides at sinabi nila, huwag sanang mag-alala ang mga taong namatayan o nawalan ng mga mahal sa buhay, sapagkat meron pa po akong nakikitang 2 tao na pwede natin sabihin buhay. At darating ang panahon na sila ay lalabas o sasabi kung sila ay nasaan. Sila ay lumayo sapagkat ayaw nilang mapahamak ang kanilang mga mahal sa buhay. At regarding po sa mga kaluluwa, wala na po sa Taalig, tinanong ko po sila at sinabi nila ayaw nilang mapahamak ang kanilang mga mahal sa buhay, kung kaya ayaw nilang magparamdam. Linilihis ang katotohanan pero wala po roon. Nasa ibang lugar po sila, iba't ibang lugar, pero hindi natin masabi, ayaw nilang sabihin sapagkat ayaw nga po nilang mapahamak ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun. So, yan ho, ang nahagip naman ni Brother Elias. Si Brother Elias ay kilala sa kanyang ginagawa sa psychic healing and pati na sa astral travel. Ang isa pa, mayroon pa tayo isa dito na isasalang, si Miss H ng Divine Love Energy Healing, kung okay na siya, RHTV. Recently, di ba, nagkaroon ng news about the buried bodies doon sa Taal. Well, actually, whether it's true or not, again, the organic material around Taal represent unacknowledged energy. So, this can be the forgotten pain, unresolved history, or unseen trauma. So, kapag ka yung magma or yung energies under, okay, tumaas siya, no, mag-activate yung dormant memory niya nung lugar. Okay, so from a spiritual perspective, this can also trigger the ancestral clearing. Okay, ito very very specific, yung truth, yung suppressed truth, yung katotohanan. Okay? And this is also about the energetic clearing, healing, and yung pagdadalamhati. So, let's consider this as a karmic exhale. Okay, so we inhale and we exhale. So, ito yung paglabas ng mga karma. Okay, negative karma ng lugar. Specifically the Taal, no? So, ito yung mga kinonceal for a long time. So, think of it, ang earth natin represents our body. The magma represents the suppressed emotions, kaya nagre-resurface siya. The Taal represents the solar plexus or the power center. Okay? The buried, okay, the so-called buried, ito naman yung mga unspoken stories, yung mga karmic tension, yung mga tinago, okay, dyan. So, yan nga, kaya that's why it's buried, okay, yung mga binaon. While the eruption
Okay, energetically speaking, it's an emotion or spiritual breakthrough. Okay? So now what is really happening in Taal is actually a cosmic reset. Okay? Just like us, we need to rest, we need to reset, and we need to heal. Parehas lang din siya because we are the mirror of what is around us. And also remember na this is happening for the highest good of everyone. Hindi lang siya basta nangyari. May mga possibilities pa akong nababasa na pwede pang mangyari in Taal. Pero if we keep ourselves in center and we pray na mag-align yung mga bagay-bagay for the greatest and highest truth, then everyone will become harmoniously speaking the truth actually. So magkakaroon ng harmony and magkakaroon din ng balance. And always remember that this time is the time that we gather for prayer, to do meditation, for peace and harmony. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mundo natin. Tigit sa lahat, doon sa mga apektado ng mga nangyayaring sakuna sa panahon natin sa ngayon. Salamat po. Thank you. Maraming salamat, Miss H. So, yan ang mga ginawa ng ating mga kaibigan sa larangan ng metaphysics. Based na rin sa kanilang field of psychic abilities. Shout out muna sa Laguna Ghost Hunter. Magandang gabi sa inyo dyan. Binabati sina Reynald J-Ski, pati si Anywhere, saka si si Laguna. Si Laguna. Shoutout sa iyo, bro. Shoutout. Kamusta? Ayan, si Tristan Gulay, magandang gabi sa iyo. Si Mundo Mac, paring Ray, ilang taon na nakalipas. Sinabihan ako na kilalang tulak na adik, ha? Itatapon daw niya ako sa nganganamuga. Ikaw talaga, Mundo Mac, oh. JR, magandang gabi sa iyo. JR Tatel. Ron Bustamante, si Spiritual Guide Philippines, kumusta na kayo? Tama, si Brother Jen, nagbigay na rin siya ng kanyang impression sa Taal. So, Dr. Joe, ma'am, based din sa mga impressions at sa ginawa ng ating mga kaibigan, ano ang inyong maisasuggest na gagawin natin tonight? Ang ating pong napakahalagang gagawin sa gabing ito ay iangat natin sa mataas na vibration yung mga kaluluwa na emotionally charged pa sila. Hindi nila alam ang kanilang experience ng death at marami silang mga naipon na emotional pain sa kanilang buhay o sa kanilang karanasan ng kanilang kamatayan. Dahil mahalaga na yung soul o yung programa, kasi yung soul, programa yan, microchip ng buhay natin, ay malinis muli para kung sila ay babalik sa mga katawan, ay hindi na mauulit yung naging experience po nila. So, magbigay po tayo ng ating tulong sa lahat ng mga kaluluwang ito. Pwede, Ray, pakita muli yung ating chart ng soul journey para mas maintindihan po ng lahat bago natin i-guide yung mga souls po doon sa center light. Sandali, hindi ko nakita eh. Dr. Joe, later on siguro may pakita natin. I-forward ko muna sa ating magigiting na nasa RHTV. Ito ba yun yung flow chart? Flow into 5D ba to? Dr. Joe, tama? Yung ba yung picture? Yung pong soul journey po siya. Yung soul journey po. Yung iba-ibang kulay kung saan napupunta yung mga kaluluwa para po sila babalik sa center light ng ating creator po. Ayan, di ko yata nakita yan. Anyway, so siguro okay po. So, gawan na lang po tayo ng pwede na po natin gawin ngayon. 1 second lang po of manahimik po tayo para po tayo nasa sentro ng galaxy natin. Ang sabi po sa akin ng mga kaluluwa, sila ay nalilinisan. Kapag sila ay umiikot sa iba't ibang kulay,
sa ating galaxy. Represented po ito ng rainbow colors. Pag sila po ay umiikot doon sa pula, nalilinis po sila. Parang purging zone po yun. So yung ating po mga kaibigan, kamag-anakan, at yung mga kaluluwa na hindi pa po na angat sa Taal at sa ibang lugar sa buong mundo, ay inaalay po natin ang gamutang ito para po sila ay bumalik sa center light ng ating creation para malinis na ang kanilang programa. Sa pangalawang kulay, pumupunta sila para magkaroon ng harmony, orange po yun. Sa pangatlo, na yellow color, doon po naiintindihan nila kung ano yung mga pinili nila na experiences sa buhay at kung ano yung kanilang death experience. Sa green zone, sila po ay binabalot ng pagmamahal. Mabalik sila doon sa pagmamahal na binigay ng kanilang mga magulang, Panginoon. Sa blue zone, deeper healing po, patungkol sa kanilang mga ancestors, past lives. Sa indigo zone, tinatanggap nila ang mga soul qualities ng love, peace, harmony, forgiveness, mercy, happiness. Sa violet zone, sila ay naihanda para bumalik sa center light. Marami pong salamat, Panginoon, sa tulong na ginawa ninyo sa lahat ng mga kaluluwa ngayon sa studio ni Ray at sa ating pong kapaligiran. Amen. Salamat po. Amen. Amen. Parang nagbukas yung langit sa Taal. Dr. Joe, ano? Maganda yung ganyan, no? At least nabibigyan natin ng pagkakataon yung mga gumagalang mga kaluluwa sa paligid na makaangat sa mas mataas na dimensyon at makabalik na sa ating source. Di ba, Dr. Joe? Yun naman talaga ang purpose natin sa buhay, eh. Ha? Sabi nga nila, life is a journey. So, bumibiyay lang tayo sa ating buhay ngayon. Then after this life, babalik tayo sa ating source, which is God. Ano, ha? Yan ang purpose natin. Tama po yan. Kaya ang ating pong objective, yung ating pong soul purpose, ay mag-aral dito sa planetang ito. Eskulahan po natin ito at lahat ng gusto natin na matutunan ay dito natin gustong ma-experience sa planetang ito. Yes. Wala na pong iba. Yun lamang. Going back dyan sa Taal so far, Brother Jayski, muli magandang gabi sa iyo. Good evening po. Ito na. Ano na yung na-experience nyo na hindi nyo isinama sa inyong mga vlog? Marami. May mga ano pa. Yung pagbaba namin dun, kasi gubat talaga siya eh. May nandaanan pa kami dun eh, nila Aaron, na ano, isang tapak na lang, bangil na. Medyo delikado talaga siya. Tapos, yung pagbaba kasi namin dun, yung plano kasi namin na ano, na gagawa kami ng parang base camp. Kumbaga doon kami mag-standby, ganun. Tapos, all of the sudden, may mga nakita kami mga damit talaga doon. Hindi namin, yung time kasi na yun, kaala namin na nakakalat lang siya. Pero sobrang dami kasi. Talaga? Oo. So, ano yun, hindi naman nakalagay sa bag. Ay, pero wala. sa gilid ito mismo ng Taal Lake? Bali na sa gilid siya ng shore. Ano, nakita namin doon, iba nakasabit sa puno, ganun. Para siyang naanod, no? Parang naanod siya. Kasi gumawa kami ng bonfire doon. Pero walang malapit na bahay doon sa lugar? Ay, wala. Wala. Yung doon nga sa dulo ng video, pinakita ko yung actual na location. Nandito siya sa pinaka-tip nung ano. Tapos dito sa gilid na to, inikot din namin to eh. Mga madaling araw. Kasi naghanap kami ng daan eh. Pero sa area to ng Cuenca, no? Oo, sa Cuenca. Bali yung daan sa gilid nito, wala. Kasi iniisip kagad namin yung pauwi namin. Kasi mahirapan talaga kami paakyat eh. Talaga. So naghanap kami ng ibang way. Nag-ikot kami ni Paolo. Wala kaming nakita na daan. So no choice kami, doon kami bumalik sa nilakaran namin. Pero ano iisip nyo, bakit may mga damit doon? Hindi namin alam kasi. Hindi naman kayo sinampay lang yun doon. Ay, hindi. Hindi bagong laba. Hindi.
Hindi. Luma na eh. Luma na. Oo. Matigas na nga yung iba eh. So parang lang siguro ng ano. Nung tubig. Ng tubig, parang gano'n. Ginawa naming panggatong eh. Sa university. Talaga? Sinama namin sa bonfire. Dahil dahil tuyo na. Hindi kasi yun. Nung time na namin nakita yun. Luma na kasi yung mga damit. Panggatong. May mga pantalon, t-shirt. Pantalon pa. Ayos namin din nung bonfire namin. Ginawa namin, sinilaban namin yung mga damit. Talaga. Pero hindi niyo naman naubos na sunugin lahat yun. Ay, hindi. Madami talaga. Ay, hindi naman. Bukod sa damit, ano pang mga nakita ninyo? May mga gamit-gamit din doon na may mga bag pa nga eh. May mga bag pa? Oo. Wow. Diba may nakita tayong bag doon? Kaso di na namin ginalaw. Baka meron doon sa loob. Naman, ayan. Hindi nyo ba inireport yun wala ba kayo nakita mga barangay doon sa lugar? Walang tao doon, sir. Wala. Wala talaga. Tsaka malayo sa malayo doon sa Kabiasnan. Malayo. Wow. Yung tubig nga namin doon, kasi pagbaba namin, tag-1 litro lang kami. Hindi namin na-expect na ganun kahirap yung dadaanan. Talaga. So pagdating namin doon, ubos na yung tubig namin eh. Gabi pa lang. Pasimula pa lang kami, ubos na yung tubig. No choice kami, hindi kami makabili ng tubig eh. Kasi malayo pa nakakita namin. Malayo pa. Tikim-tikim na lang kami sa tubig. Hindi ba kayo nag-alala na hindi kayo makaka-uwi? Ay, di naman. Hindi naman. Talagang meron pang creepy part doon, yung habang nandun kami sa base camp, kasi lawa na siya eh. May nag-iilaw sa amin. Ang tagal niya nag-iilaw, di ba? Parang sinisignalan niya kami ng flashlight. Tapos kami dapat lalapit nun eh. Medyo malalim na pala kasing banda doon. Hindi na namin tinuloy. Talaga. So parang winawarningan kayo, wag na kayo tumuloy. Oo, parang bakit kayo nandyan? Parang gano'n. Naisip nga namin, baka mamay may dala silang mga armas. Paputukan kami bigla. Unang tingin ko, baka mangingisda lang. Oo. Bakit tinitignan niya lang kung sino yung nandun sa lugar na yun? Kaso yung kinamagahan kasi doon, wala kami nakitang doon. Doon pa lang sila magsisimula, di ba? Parang magsisimula pa lang sila mangisda. So, ang paligid pala ng Taal, punong-puno rin pala ng kakripihan. Oo, daming doon. Tsaka doon kami nakakita ng yung pito-pito. Walo-walo? Ay, walo-walo ba? Ano yung walo-walo? Yung ahas. Yung Taal Sea Snake. Oo, lang talaga. One of the kind daw yan. Ano ba yung yung makamandag yung striped makamandag snake. siya. Makamandag siya. Mas makamandag pa siya sa cobra eh. Talaga? Oo. Ano tawag? Walo-walo? Walo-walo. Walo-walo. Taal Sea Snake. Talaga. Nung una, duda na ako sa mga ganun eh. Kasi ako unang lumangoy sa Taal eh. Pero alam mo yun ang danger sa exploration, no? Oo. Hindi ka takot sa multo eh. Matatakot ka dun sa mga yung mga kamandag na ahas. Minsan nakaka-trauma din siya. O kaya sa tao. Mayroong tao. Ayan. Kaya kailangan pag nag-explore ka, may pain talaga eh. Si Paulo yung si Paulo ang pain. Kawawa naman. Pero anong lesson na nyo? So dapat talaga nag-iingat kayo, Reynald? Kailangan talaga bago ka pumunta ron. Planuhin muna. Tapos kasi marami mga nag-ghost hunting ngayon, no? Dapat hindi yung bara-barabay lang, ano? Hindi bara-bara siya. Lalo na pag magubat yung location. So dapat naka-boots. Diba? Nakabota. Medyo na-trauma nga kami sa mga as-as na ganyan. Kasi yung sumunod na shoot namin nun, sa naman kami, Poke ni Maria Makiling. May nakita din kaming ahas. Marami rin doon. Parang actually very mystical din yung lugar. Actually enchanted. Enchanted yung Maria Makiling. Lagi tayong pinapakitaan ng ahas dito. Parang sinyalis na. Baka sabi ni Maria Makiling, tama na, huwag na kayong tumuloy. Anyway, so maraming salamat sa ating mga nakagapay ngayon. Miss Yuki, ano ang advice mo sa mga kasama rin natin dito na nasa ghost hunting, and of course sa mga tao na nakaka-encounter ng mga beings na invisible, hindi nakikita, mga multo at iba pa mga elementals? Siyempre, sir, napaka-importante po yung pagbigay ng respeto sa lahat ng pupuntahan nating lugar at sa mga nilalang na hindi po ng pinipisa.
At offer na din ng prayers. Yung iba nag-offer din po ng mga foods, mga kakanin. So, just a way to give back sa nature at iparamdam po talaga sa kanila yung respect natin. Tama, kasi teritoryo nila yun eh. Papasok ka sa ibang teritoryo. Parang tao rin tayo, di ba? Parang tao rin yan eh. Pag pumasok ka sa teritoryo, parang may feel of danger. Oo. Maraming salamat, Miss Yuki, and thank you for sharing your wisdom and experience tungkol din sa ating paksa ngayong gabing ito. Maraming salamat. Thank you so much. Namaste. Si Brother Aaron, maraming salamat sa iyo. Saan ka raw pwedeng matunghayan sa mga videos mo, lalo na ikaw ay nasa Saudi na naman uli ngayon, ha? Sa follow niyo ako sa YouTube channel natin, Anywhere TV, saka sa Facebook, saka TikTok. Meron tayo sa TikTok, saka sa Facebook. Yes. Saka shoutout pala sa mga kaibigan natin Ghost Hunter dyan. And sila Bungo TV, yan. Sila JSK, yan, mga nandiyan sa studio. Shoutout yan. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Anywhere TV, Aaron. Ma'am Jo, any advice pa rin sa mga kasamaan natin dito at sa mga taong naka-experience ng metaphysics or paranormal? Patungkol din po, ito ay support sa sinabi ni Yumi na ang ating pong kapaligiran ay bahagi ng ating liwanag. Kaya doon po sa mga naglalakbay na puntahan ng isang bagay, ang mga ghosts po kasi nasa matrix yan eh, wala po yan na lugar. So halimbawa pupunta sila doon sa isang project, sa bahay pa lang sila, kausap na nila yung mga ghosts or yung mga kaluluwa o kung sino mang mga elementals para mismo yung lugar ay protektado po sila. Dahil nakakausap naman po lahat kahit sa ang bahagi ng mundo, basta meron kang intensyon. So, unang-una ay yung communication po, acknowledgement na naroon sila, at yun nga po ay pasasalamat. Dahil lahat po yan ay forms of information lamang, kaya mabilis po tayo makausap sa kanila. At magiging katulong pa nila kung sino yung mga kaluluwa na gusto nilang ma-witness kapag naroon na po sila sa site. Yes, yun lamang po. Thank you so much, ma'am. Any event, ma'am, ng Auhay PH? Meron po tayong mga webinars, ipopost na lang po sa ating Facebook po at saka yung mga gusto pong matuto ng energy medicine ay mag-message lang po sa aming pong mga social media outlets po. Maraming salamat, Ray, at sa lahat ng ating pong mga guests at sa inyo pong mga kamisteryo po. Thank you so much. Reynald, saan ka raw pwedeng matunghayan sa mga videos mo? Subscribe nyo lang ako sa YouTube, Reynald TV Vlogs, tapos sa YouTube, sa Facebook, follow nyo ako, Reynald TV Vlogs din. Ayan, si SFE, si Paul. Subscribe lang po kayo sa channel ko, SFE, and then sa Facebook page ko naman, SFE TV. At shoutout nga pala sa tropa ko dyan, Wapusok Vlogs. At yun lang po. Ayan, ay, shoutout din pala sa mama ko. Ma, dito na ako sa TV. Hi, ma. JSK, maraming salamat sa iyo. Saan ka raw pwedeng masuportahan? So yun po, paki-subscribe po sa YouTube channel natin, yung JSK. Tapos meron din tayo sa Facebook, JSK din yung pangalan. Gusto ko rin batiin yung mga taga Beauty Works Studio located in Marcos Alvarez, Las Piñas. Sa mga mahilig magpa-beauty dyan. Okay. Tapos yung Team Night Shift, yung grupo namin. Tsaka yung mga family ko, tsaka yung mga kamag-anak. Yung bodyguard mo ngayon? Yung father ko po. Dito sa studio. Magandang gabi, sir. Ayan, thank you. Maraming salamat, JSK. Shoutout din, sir. Sino pa? Shoutout nga para sa asawa ko, sa family ko. Ayan, kay Shaman Top. Ayan, shoutout sa iyo. Mo eh, ha? Sa lahat. Sa kasawiya ko pala. Si Henrik Prado. Sa lahat ng viewers namin. Babati rin pala. Happy birthday po pala kay, kay Kuya Cholo. Galing kami doon kanina sa birthday niya. Salamat. Happy birthday. Yan po ang kabuuan po nating programa, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Sa ilang saglit ang programang Gabi ng Bading ni Miss Moria Liño, Pilipinas ang oras, alas 11:02 ng gabi.